I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Filipinos, OFW, Marcos Loyalists and supporters, hello. Nako mga bes, mayroon tayong bad news. Yeah? Alam nyo naman kung ano yan, di ba? Tulay po yan. Kaninong legacy yan? Siyempre, Duterte legacy po yan. Mayroon akong video in-upload, guys, nung last 2023. Yang tulay na yan, mga kababayan, sa Isabela, hindi po nadaanan yan kasi umuuga, no? Tsaka mababa. Pag tumaas ang tubig, talagang umaapaw ang tubig sa tulay na yan. Hindi nadaanan kasi umuuga. Ang dumadaan lang yan, mga nagbabike lang. Pero yung mga truck, yung mga bus, hindi po dadaanan. Nako, mga bes, Duterte legacy po yan at ipinagmamalaki ni Digong yan. Dahil binalita ko yan, nung last 2023, correct me? Oo, 2023 yun. Kanya lang, mga bes, ito yung masamang balita. Bumagsak ng tuluyan. Agay! Basahin po natin para kompleto detalyado. Yan po yung source natin mga kababayan 2 hours ago. Metro Manila Subway update. Today po yan. February 27, 2025. 28 na ngayon kasi alas 12 na Look, a portion of Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed tonight. And goes. Malamang mga kababayan, substandard. Baka cheap ang materials na ginamit yan. Eka nga, maraming kuro-kuro ang mga, guys, yung iniisip ng ating mga netizen. Pakita natin yung mga, nila, yung mga comment, guys. Ayun, na-collapse na, natuluyan na, mga kababayan. Mahinang klase ang ginamit dito. Sino kayang mga foreman nitong mga engineer, no? Pinagmamalaki po ni Duterte po yan, yung tulay na yan sa Isabela, mga bes. Ngayon, kaya huwag kayo nagmamalinis kung palpak din naman yung pinuno nyo. Nako, report said that the bridge is not yet open to heavy vehicles after its construction has been completed. Hindi nga talaga makadaan, guys, kasi nga umuuga. Matatandaan taong 2017 nang sinimulan itayo ang proyekto na pinunduhan ng mahigit 639 million pesos bilang alternatibo sa umiiral na Cabagan Santa Maria Overflow Bridge na hindi naman madaanan oras na umapaw ang Cagayan River. You see? Tinipid yan. Sa aking nakikita lang ewan ko lang sa tingin nyo, guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay. Shout out sa mga DDS. Naloko na. Kaya yabang nyo ngayon. Marami talagang kababalaghan na natutuklasan. Agay. Nadili ang pagbubukas sa nasabing tulay dahil sa depektibo umanong disenyo na hindi akma sa struktura batay sa inisagawang third party audit. Agay, Credit Radio Pilipinas Tugigaraw. Ay, naku po. Pulpul itong architect or engineer. Sino bang gumagawa niyan? Pulpul, palpak ang utak. Walang kaalaman. Tinipid. Siguro binulsa ang ibang pera. Hindi mo maiwasan magsalita ka ng ganyan. Kasi pera ng taong bayan yan, mga kababayan. Tax yan. Ngayon, sinayang nyo lang. 639 million pesos. Palpak kayo talaga kahit kailan. Imbis makapakinabangan ng mga taga Isabela. Yun tuloy, nga. Tapos ito si dating Pangulong Digong. Kung paninira, manghusga kay Pangulong Marcos Jr., weak leader, sabi niya. Ngayon, sinong weak? Yan, tulay ni Digong. Weak na. Nawak-weak na. Di ba? Ipakita ko sa inyo yung highlights, guys. Maganda.
O, ayan o, maganda sana. Kung maganda ang pagkagawa. O, tingnan nyo nga. O, baka tali lang itong nilagay. O, diba guys? Ang ganda sana. Kaso lang o, tingnan nyo. Grabe. Ito pa. O, yan o, natuluyan. Sayang. O, you see guys? Oh, may mga na-injured, nahulog talaga. Mabuti hindi gano'ng mataas itong tulay. Nahulog, nasa ospital sila ngayon. Oh, ayan. Shout out sa dating Pangulong Digong. Yung tulay nyo po, bumagsak na. Pinagmalaki niya ito guys. Oh, tingnan nyo ah. Oh. You see? Hindi kayo naloka. Ito guys ah. Ibinalita din ito ni Congressman Erwin Tulfo. Pinunduhan, hindi nadaanan kasi nga umuuga. Hindi magandang pagkagawa. Siguro nga, masasabi po natin, cheap ang mga materials na ginamit. At saka, hindi magandang pagkagawa talaga. Wala yata sa disenyo ito. Ayan oh. Ay, nako. Sayang. Sayang ang pera ng taong bayan, mga bes. Walang dumaan na drum truck dyan tsaka mga bus guys. Hindi pwede. Yung mga nakabike lang. Kasi talagang umuga. Kaya ngayon, natuluyan na. Tingnan nyo. Nahulog yung truck guys. Nahulog. Agay. Sa nabasa ko guys, wala pa naman na nasawi. Kanya lang na hospital, na injured. Hindi pa natin alam ang buong ang kaukulang balita kung mayroong nasawi ba o wala. Palpak talaga ito si Mang Kanoro. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan. Kayo naman hindi dala. Alam nyo, sa mga ganyang mga mahabang tulay, dapat ang kinuha nyo, yung magaling talaga, eksperto. Hindi yung parang pulpo lang utak. Tingnan nyo, yan ang resulta. Ito, biro nyo yan mga kababayan. Ang tindi, sayang ito. Pakita ko yung yung hindi pa bumagsak. Kung mataas pa yan, kahit umapaw yung ilog na yan, hindi abot, no? At kung maganda, konkreto ang pagkagawa, maganda sana ang disenyo. Kaso lang hindi guys Sabi nga substandard, cheap na materials ito. Shout out sa mga DDS. Ito pa guys mga highlights. Ayan, tingnan nyo naman Ayan guys. Ayan mga kababayan, ito pa you see ayan kung nakikita nyo dito mga kababayan, ayan kung nakikita nyo dyan, yung mga drum truck dito dumaan sa baba. Ayan dito sila dumaan sa baba. Yung mga drum truck, baka ito yung dating tulay. Napakaganda sana kaso lang pulpul yung gumawa. Pati yung pinuno pulpul. Alam nyo si Pangulong Marcos Jr., hindi sa pagyayabang. Lahat ng mga project niya guys, talagang hindi basta-basta, konkreto talaga. Yung instruction niya dapat yung talagang high-tech na mga materials. Talaga naman believe ka sa kanya. Yung kandaba nga yung Didac Tribune. Ang ganda. Napakaganda sa totoo lang. Yan tingnan nyo. Sayang. Napakinabangan sana ng mga taga Isabela ito. Siyempre guys, nakakadismaya, 'di ba? Kaganda-gandang tulay, tingnan mo naman. Hindi pala maganda. Muuga. Biro nyo 'yun. Grabe. Sayang Sayang, ang ganda pa naman 'yan. Biro nyo. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Shoutout sa mga dines. So, yun guys, ang pinaka-latest updates video ko. Courtesy po ng Metro Manila Busway. You see, mga kababayan,
Si PBBM guys, yung mga project niya, ano yan kumbaga minomonitor niya. Ito po yung maganda sa Pangulo natin ngayon. Very meticuloso si PBBM. Ayaw niyang palpak guys. Kasi malaking kahihiyan niya yun Kung palpak yung mga project niya. Hindi, totoo. Siyempre mana sa papa niya. Tingnan mo yung mga project na papa niya hanggang ngayon buhay pa. Diba? Napapakinabangan. Example na lang ang San Juanico Bridge. Best! Diba? Ilang taon na yun? Ilang taon na kayo? Baka kaedad nyo pa ang San Juanico Bridge hanggang ngayon. Pinagmamalaki din ng Pilipinas. Nasa ano yan Nasa world history ang San Juanico pinakamahaba ayan pa. You see guys? Sabi sa inyo tingnan nyo. Parang tinali lang. Hindi kayo naloka. Ito pa yung ibang highlights guys nako, may sasakyan guys na hala nahulog pati mga truck, mga kababayan pahamak talaga yung mga gumagawa. Siguro yung sa baba ba nabagsakan. Yung dumadaan sa baba, yung dumadaan sa baba mga kababayan, nabagsakan yan ng tulay. Ayan tuloy. Hindi nahulog. Nga, parang nahulog Baka dinaanan talaga ng yung malalaking truck guys, kaya talagang bumagsak siya. Kasi nga umuuga, hindi nga talaga pwede daanan, umuuga. Ayan, tuloy. Ayan may sasakyan na, ito may gulong yan, di ba? Ito pa yung highlights agay. Bumagsak talaga guys ayan ayan pa mga bes. Tingnan nyo agay. Ayan I'm go. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Bye and babush. God bless Philippines. Don't forget to like mga kababayan and follow me.